Isang umaga, tumatakbo si Taiki papunta sa kanilang gym para magsanay. Pero ang totoo, may isang tao lang siyang gustong makita dito. Pagbukas niya ng pinto, tinamaan siya ng bola sa ulo. Agad na pinuntahan ni Chinatsu si Taiki para humingi ng tawad at tanungin kung okay lang siya. Pero wala namang pakialam si Taiki sa bolang tumama sa kanya. Masaya pa nga siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Chinatsu. Para humingi ng tawad sa kanya, binigyan na lang ni Chinatsu si Taiki ng isang tsokolate. Kinilig naman ang ating tanga na bida. Ang kanilang eskwelahan ay kilala sa sports dahil sa napakagagaling nitong mga atleta. Kada umaga, pinipilit ni Taiki na maging unang nag-e-ensayo sa gym, ngunit palagi siyang nauunahan ng babaeng ito mula sa Women's Basketball Club. Lumipas ang ilang oras, napuno na ng mga atletang nag-e-ensayo sa gym habang si Taiki ay nag-i-imagine kung ano ang pakiramdam kapag napakasala niya si Chinatsu, na agad namang sinira ng kanyang mga kaibigan at sinabing imposible ito. Dahil si Chinatsu ay sobrang sikat, hindi lang sa eskwelahan kundi pati na rin sa buong Japan. Samantalang siya naman, wala pang napapatunayan sa badminton maski isa. Lalo pa itong sinira ang kanyang kumpiyansa sa pagsabi na isa lang siyang low-class na estudyante at parang insekto kumpara kay Chinatsu. Pero sa lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan, naibalik pa rin ni Taiki ang kanyang kumpiyansa at sinabing, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Damn, hindi naman pala ganun katanga ang ating bida. Sinabi ng kanyang kaibigan na kailangan niyang magtagumpay at umabot kahit na sa second round para makilala siya nito at makuha ang number niya. Maya-maya, biglaang ginulat siya ng isa sa mga kaibigan ni Taiki. Nag-asara ng dalawa na nauwi sa pagtulala ni Kasahara. Tumigil na ang dalawa, at tinanong ni Taiki kay Hina kung ano ang nagpapasaya sa isang babae, na ikinatuwa nito. Tungkol ba ito sa mga relationship? Tanong ni Hina. Sinabi ni Hina ang mga listahan niya kung ano ang gusto ng mga babae sa isang lalaki, kagaya ng pagiging maaasahan, astig, at pinakaimportante sa lahat, ang pagiging macho. Sobrang entusyastiko niya sa panghuli kaya sobrang naiilang ang dalawa sa kanya. Habang papunta sa gym, pinagsisihan ni Taiki ang pagtatanong kay Hina ng mga bagay na yon. Kakaisip, hindi niya napansin na nasa harap na niya si Chinatsu, na nakaupo sa hagdanan ng gymnasium. Sobrang natulala ang ating bida sa ganda ni Chinatsu. Nakalock pa ang pinto ng gym, kaya't lumapit si Taiki dahil ito na ang kanyang tsansa para makausap ulit si Chinatsu. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya, naisip niyang ipakilala ang sarili niya pero kinabahan siya na baka mabigla ito. Naisip din niyang magpasalamat sa ibinigay nitong tsokolate na hindi pa niya kinakain, pero pumasok sa isip niya na itanong na lang kung ano ang binabasa niya. Pero napansin niya na tungkol ang libro sa basketball, na wala siyang alam kahit na isa, kaya't napagtanto niya na tumahimik na lang. Pero nung bumahing si Chinatsu, gumana agad ang chick boy instinct ni Taiki at agad niyang inoffer ang kanyang scarf kay Chinatsu, na ikinagulat nito. Pero hindi pa tapos ang ating bida dahil ginanahan siya ng sobra, at lahat ng laman ng bag niya ay binigay niya, kagaya ng mainit na kape sa tumbler niya, gloves, at hot pocket heater. Dito na-realize ni Taiki na masyado siyang ginanahan at sobrang naging weird na ang sitwasyon. Pero nagulat siya na nakangiti si Chinatsu. Tinanong niya kung bakit, at sinabi nitong inaabangan niya kung anong susunod na kukunin niya sa kanyang mahiwagang bag. Agad namang naghanap sa bag niya ang ating tanggang bida. Damn, babawiin ko na ang sinabi ko kanina sa kanya, lol, naisip ni Taiki. Tumawa si Chinatsu nung naghanap si Taiki sa kanyang bag at sinabing nagbibiro lang siya, sabay pasalamat sa pag-aalala sa kanya, na ikinagaan ng puso ni Taiki. Sinipon at nabahing din si Taiki, kaya isinusuot sa kanya ni Chinatsu ang scarf at sinabing ayos lang siya. Natulala at napaisip si Taiki dahil napaganda ang sitwasyon, parang ganito ang ginagawa ng mga bagong kasal na mag-asawa. Dumating ang gwardya dala ang susi, kaya tumayo na si Chinatsu at tinawag siya sa pangalan niya, na sobrang ikinagulat ni Taiki dahil alam ni Chinatsu ang pangalan niya. Kinilig si Taiki dahil naisip niya na interesado sa kanya si Chinatsu dahil inalam nito ang pangalan niya. Pero ang katotohanan ay nakita lang ni Chinatsu ang pangalan sa kanyang scarf na sinulat ng nanay niya, na sobrang ikinahiya ni Taiki. Kinabukasan, nag-e-ensayo sila sa gym. Nung natapos sila, nagpahinga si Taiki, pero sobrang na-excite pa siya dahil alam na ni Chinatsu ang kanyang pangalan ngayon at nakuha na niya ang unang step.
Ang kailangan na lang niyang gawin ay makuha ang number ni Chinotsu. Paglabas niya sa CR, nakita niya si Chinotsu na kausap ang kanyang coach. Pero ginulat na naman siya ni Hina dahil nakita siya na nakatitig kay Chinotsu. Nalaman agad ni Hina na may gusto siya kay Chinotsu at sinabing sobrang taas ng kanyang minimithi at dapat niyang paghandaan ang nalalapit na pag-reject sa kanya nito. Pero tinanggi ni Taiki na may gusto siya kay Chinotsu, kaya't sinabi ni Hina na may kasamang lalaki kahapon si Chinotsu at boyfriend niya ito. Mongoloid si Taiki, pero lumabas na niloloko lang pala siya ni Hina. Kinagabihan, pauwi na ang lahat galing sa training. Pero na-realize ni Taiki na nakalimutan niya ang tuwalya niya sa gym kaya bumalik siya para kunin ito. Pagpasok niya, nakita niya si Chinotsu na nagta-training pa rin. Ayos Mamba mentality, naisip niya. Tinawag ulit siya ni Chinotsu sa pangalan niya, na ikinagulat niya dahil naaalala pa rin ito ang pangalan niya. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya tinanong niya na lang kung bakit nagsasanay pa rin siya kahit gabi na. Sinabi ni Chinotsu na hindi siya nasisiyahan sa mga laro niya kanina. Pero sinabi ni Taiki na hindi niya dapat i-overwork ang sarili niya. Ngunit sinabi ni Chinotsu na gusto niya talagang maglaro ng basketball ngayon. Naisip ni Taiki na sobrang mahal ni Chinotsu ang sports na ito, kaya humanga siya ng sobra. Nagulat siya dahil tinitigan siya ni Chinotsu at bigla siyang inaya ng 1v1. Damn, let's go, napaisip si Taiki. Napahiya siya dahil wala siyang nagawa at hindi man lang siya naka-score. Sinabi ni Chinotsu na dahil sa badminton, mabilis siya gumalaw. Ngunit tugon ni Taiki, nung bata siya, lagi silang naglalaro ng nanay niya dahil kasama ito sa basketball club dati. Sinabi din ni Chinotsu na ang kanyang nanay ay kasama din sa basketball club dati. Tinanong ni Chinotsu kung napag-isipan na din niya na mag-basketball dati, at sinabi niya oo, pero hindi siya sanay sa mga team sports, kaya nabubuhakaw lang niya lagi ang bola. Pero sa badminton, mas na-enjoy niya dahil mag-isa lang siya at sa kanya nakasalalay ang lahat, manalo man o matalo, siya ang dahilan nito. At sobrang na-enjoy niya ang pressure na nararamdaman niya dito. Napangiti si Chinotsu at sinabing kaya pala ang sipag niya mag-ensayo. Pero sinabi ni Taiki na nung graduate si Chinotsu mula junior high noong nakaraang taon at walang kahit na anong club activities noon, pumunta si Taiki sa gym at nakita niya si Chinotsu doon na nag-e-ensayo habang may mga luha sa kanyang mga mata. Nalaman niya na hindi umabot si Chinotsu sa nationals dahil natalo sila ng 1 puntos lang. Pero kahit na nakakadismayang pangyayari yon, nagpupursige pa rin si Chinotsu, at doon siya namangha at na-motivate na mas magpursige pa sa badminton dahil kay Chinotsu. Nabigla si Chinotsu sa narinig niya at may sasabihin sana, pero naistorbo sila ng gwardya at pinauwi na sila dahil magsasara na ang eskwelahan. Nagsimula silang magligpit ng mga gamit. Pero habang tinutulak ni Chinotsu ang mga bola, may nalaglag na isa. Pareho nilang sinalo ito kaya nauwi sa aksidenteng paghawak ng kamay at isang romantikong sitwasyon. Kinabukasan, mabilis na gumayak si Taiki para makapasok na, pero napansin niya ang magazine ni Chinotsu at napasigaw siya ng pangalan nito. Narinig ito ng nanay niya at sinabi nito na ang nanay ni Chinotsu at siya ay mag-teammates dati at matalik na magkaibigan. Ginahan ng sobra si Taiki dahil magagamit niya ito para mas maging close pa kay Chinotsu. Pero may sinabi ang kanyang nanay na nagpagulat at nagpalungkot sa kanya. Sinabi nito na lilipat na sina Chinotsu sa ibang bansa. Natulala na lang si Taiki at napaisip na ito siguro ang pinag-uusapan nila noon ng kanyang coach. Agad na nagtatakbo si Taiki papunta sa eskwelahan para kausapin si Chinotsu dahil imposibleng sasaya siya dito. Mawawala ng saysay ang walang humpay na pag-e-ensayo at paghihirap nito sa kanyang career dito. Dumating na si Taiki sa gym at tinanong siya ni Chinotsu kung bakit siya hingal na hingal. Sinabi ni Taiki na gusto niyang umabot si Chinotsu sa nationals ngayong taon, at sinabi niya na sobrang dami niyang natutunan mula kay Chinotsu, ang pagpupursige para sa kanyang pangarap araw-araw, na kahit ilang beses kang matalo at bumagsak, patuloy ka pa ring nakatingin sa mga pangarap mo. Kaya sinabi niya na huwag siyang susuko. Pero agad sinira ni Chinotsu ang moment ni Taiki at sinabing hindi siya pupunta ng ibang bansa. Ipinaliwanag niya na ang pamilya lang niya ang pupunta, at may iwan siya dito sa kakilala nila. Sobrang naging weird ang sitwasyon dahil ang ating bida ay ginanahan na naman ng sobra at nagdadakdak na lang ng kung ano-ano. Nahiya ng sobra si Taiki at sinubukan niyang umalis,
Pero nagsalita si Chinatsu at sinabing sobrang nahirapan siyang magdesisyon dahil sobrang nakakalungkot maging mag-isa at maiwan ng kanyang pamilya. Ngunit, salamat sa pag-uusap nila kahapon at sa mga sinabi ni Taiki, dito niya na-realize ang sakit at paghihirap ng kanyang pagkatalo noon, kaya't naging mas determinado siya na umabot sa nationals ngayon. Kaya nagdesisyon siyang magpaiwan, kaya't sobrang nagpasalamat si Chinatsu sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya na maglaro sila ulit paminsan-minsan ng 1v1, kaya sinabi ni Taiki na basta maglaban din sila sa badminton. Kinabukasan, na-realize ni Taiki lahat ng cringe na bagay na pinagsasabi niya, pero laking ginhawa dahil linggo ngayon at makakaiwas siya sa kahihiyan kay Chinatsu. Unang araw sa buhay niya na ayaw niyang makita si Chinatsu dahil sobrang hiyang-hiya siya. Pagbaba niya sa hagdan at papunta sa kusina, para siyang nakakita ng multo dahil naroon si Chinatsu sa bahay nila at binati siya ng, "Good morning, Taiki-kun." Natulala siya at hindi makapaniwala. Bigla namang dumating ang nanay niya kasama ang nanay ni Chinatsu. Naalala niya ang sinabi ni Chinatsu na titira siya sa kakilala nila pag-alis ng bansa ng kanyang mga magulang. Lumabas na ang taong yon ay ang nanay ni Taiki. Sinabi na simula ngayon, doon natitira si Chinatsu sa kanila, na nagpagulat ng sobra sa kanya, at hindi niya alam ang nangyayari. Kinabukasan, dumating na si Chinatsu sa kanila, at winelcome siya ng buong pamilya ni Taiki. Pero si Taiki ay parang na mongoloid at hindi pa rin pumapasok sa utak niya ang mga pangyayaring ito. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin dahil, sa loob ng 2 taon, magkasama silang dalawa sa iisang bahay. Habang tila tulala pa rin si Taiki, biglang pumasok si Chinatsu sa kwarto niya at sinabing siya naman daw ang maligo dahil tapos na siya. Tumanggi si Taiki, pero naamoy na niya na kagagaling lang maligo ni Chinatsu, kaya bigla niyang kinuha ang manga para i-distract ang sarili. Ginagawa niya ang lahat para hindi isipin si Chinatsu, pero lumapit ito sa kanya. At nang mas lumapit pa si Chinatsu, hindi na kinayanan ni Taiki, kaya inabot na lang niya ang manga para makatakas sa sitwasyong hindi niya kayang i-handle. Nagpanik si Taiki nung nakita niyang nakatitig sa kanya si Chinatsu. Pero sinabi ni Chinatsu na mahirap makitira sa ibang bahay, at kahit na mag-best friend ang kanilang mga magulang, hindi niya ganoon kakilala ang pamilya ni Taiki noon. Pero dahil andito si Taiki, na palagi niyang nakikita sa practice at nakakausap, gumagaan ang loob niya. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis na si Chinatsu, at si Taiki naman ay nagpunta sa CR para maligo. Nadidismaya si Taiki dahil kung ano-ano ang naiisip niya kay Chinatsu. Pero naisip niya na ang tanging gusto lang nito ay comfort mula sa kanya dahil nakakalungkot ang kanyang sitwasyon. Kaya't nagdesisyon si Taiki na gagawin niya ang lahat para umasta ng normal sa harap ni Chinatsu. Agad siyang sinubak ng pagpasok niya sa CR, naamoy niya at naisip na pareho sila ng tubig at CR na ginamit ni Chinatsu. Kinabukasan, sa practice, napansin ni Kasahara na sobrang ganado si Taiki ngayong araw. Agad na nalaman ni Kasahara kung bakit at binalaan siya na huwag ipagsabi na magkasama sila sa iisang tirahan ni Chinatsu. Hindi naiintindihan ni Taiki kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Kasahara na sobrang sikat ni Chinatsu. Kaya kapag nalaman ng mga kulto-kultong lalaki na magkasama sila sa iisang bubong ni Chinatsu, baka siya ang targetin at pag-initan ng mga ito. Pero inamin ni Kasahara na napakaswerte niya dahil kasama niya sa isang bahay ang babaeng patay na patay siya. Sinabi ni Taiki na nagpaiwan si Chinatsu dahil gusto niyang umabot sa nationals ngayong taon. Sinabi ni Kasahara na dapat ayain niya sa date si Chinatsu, lalo na't close na silang dalawa. Pero tumanggi si Taiki at sinabi na, kagaya ni Chinatsu na gusto ring umabot sa nationals, kailangan niyang pantayan ang pagsisikap at umabot din sa national badminton. Ngunit sinabi ni Kasahara na medyo imposible ito dahil wala pa si Taiki sa level ng mga national athletes at first year pa lang niya. Pero pakiramdam ni Taiki na kailangan niya itong gawin para pantayan at maabot si Chinatsu, kaya inaya niya ulit ng isa pang round si Kasahara. Ngunit ayaw na nito, kaya nakipaglaro na lang siya sa iba. Dumating si Hina at napansin na energetic si Taiki ngayon. Sinabi ni Kasahara na nagpupursige si Taiki para sa kanyang goal. Agad namang tinanong ni Hina kung ano yon. Sinabi ni Kasahara na ang goal ni Taiki ay makaabot sa nationals. Naging curious si Hina kaya tinanong niya kung sa tingin ni Kasahara ay kaya itong gawin ni Taiki. Sinabi ni Kasahara na hindi niya alam,
pero ang mga taong totoo sa sarili at nananatiling tapat ay ang pinakamalalakas, at kahit anong pagsubok, hinding-hindi sila sasuko. Kinagabihan, sa kanilang bahay, nag-eensayo pa rin si Taiki. Biglang dumating si Chinotso na may dalang tubig at tinanong kung ano ang pinapanood niya. Ayaw ipakita ni Taiki dahil video lang ito ng laro niya kanina. Sinabi ni Chinotso na gusto niyang makita, kaya nabigla si Taiki pero pinakita pa rin niya ito. Nab-I-believe si Chinotso sa mga galaw ni Taiki sa court at sa bilis ng hampas niya, pero sinabi ni Taiki na hindi pa yun sapat at napakalayo pa niya. Sinabi rin niya ang mga bagay na kahinaan niya at na kung hindi niya may improve ang mga ito, hindi siya aabot sa nationals. Nagulat si Chinotso sa narinig at na mongoloid na naman si Taiki dahil nagpadalos-dalos na naman siya at nasabi ang mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Sinubukan niyang bawiin ito, pero huli na ang lahat kaya inamin na niya ang totoo. Umalis si Chinotso para kunin ang ibibigay sa kanya. Maya-maya, dumating na siya at may dala siyang promise bracelet. Agad itong tinanggap ni Taiki at inilagay sa kanyang paa, pero sinabi ni Chinotso na masyado yung mahigpit at hindi makakadaloy ang dugo. Kaya tinanggal niya ito at inayos. Sinabi ni Chinotso na sana makapasok din siya sa nationals at sabay pinakita ang bracelet niya para pareho sila. Umalis si Chinotso at nag-good night kay Taiki, at dahil dito lalong ginanahan ang ating bida na magpursige pa. Dahil bumoboto at nagtitiwala sa kanya si Chinotso, pinanggako ni Taiki na magsisit up siya ng 30 times kapag may pumasok na maling bagay sa isip niya tungkol kay Chinotso. Kinabukasan, maagang gumayak si Taiki, na ikinagulat ni Chinotso dahil paalis na ito habang siya ay kagigising pa lang. Sinabi niya na tutulong pa siya sa pag-set up ng club, pero ang totoo ay gusto lang niyang makapag-ensayo ng mas matagal. Nginitian siya ni Chinotso at sinabing mag-ingat siya. Sinubukan pigilan ni Taiki ang kilig, ngunit naisip niya na para silang mag-asawa. Sa eskwelahan, naabutan ni Hina si Taiki na bigla-biglang nagsisitups. Sinabi ni Taiki na nilalabanan lang niya ang mga demonyo sa isip niya. Pero kahit nakaunti lang ang sinabi ni Taiki, agad na nalaman ni Hina na may nangyari sa kanila ng basketball girl na crush niya. Kung ano-ano ang sinabi ni Hina kay Taiki kahit na lumalayo na siya. Kinabahan si Taiki na baka malaman ni Hina na nakatira sa kanila si Chinotso. Dahil napakasitsit nito, kakalat ang kanyang sikreto. Sa kalalakad palayo kay Hina, nasalubong nila si Chinotso at inabot sa kanya ang kanyang wallet sa bahay, pero bago masabi ito ni Chinotso, iniba niya agad ang usapan para hindi malaman ni Hina na nakatira sila dalawa magkasama ni Chinotso. Na-realize agad ni Chinotso na sinusubukan ni Taiki na itago ang sitwasyon nilang dalawa, kaya't ngumiti na lang siya at naglakad paalis na parang hindi sila magkakilala. Pero nag-alala siya dahil baka mali ang inakala ni Chinotso sa pangyayari. Maya-maya, sinabi niya ito kay Kasahara at sinabi niya na napakabobo niya dahil ganoon niya hinandle ang sitwasyon. Pinaliwanag ni Kasahara na pag pinagpatuloy pa niya ang paglayo at pagpanggap, baka akalain ni Chinotso na ayaw niya makasama sa bahay at ikinahihiya niya si Chinotso. Naantala sila ng gwardya at nagpapatulong magbitbit ng mga bangkuan, pero napansin din ng gwardya si Hina at Chinotso kaya sinabi na tulungan din sila, na nagpagulat ng sobra kay Taiki. Inisip niya na eto na ang tsansa niya na mabawi ang kabobohan at kamangmangan na ginawa niya kanina. Lumapit siya kay Hina at sinabing siya na lang magdala ng isa, pero hindi siya pinansin nito. Kinabahan si Taiki na baka nagalit ito sa kanya. Napansin ni Hina ang nangyari, kaya't nagdesisyon siya maging frontliner kay Taiki. Sa labas, lumapit si Hina kay Chinotso at biglang tinanong kung may boyfriend na siya. Kabang-kaba si Taiki sa likod na napabulong ng siraulo. Sagot ni Chinotso ay wala siyang boyfriend. Tinanong ni Taiki kay Kasahara kung bakit ang lakas ng loob ng baliw na to, pero hindi rin alam ni Kasahara. Noong sinabi ni Chinotso na wala, tinanong ni Hina kung gusto niyang magka-boyfriend, pero ang sagot ni Chinotso ay focus lang muna siya sa basketball. Naglag si Hina dahil akala niyang malulungkot ng sobra si Taiki, pero alam na ni Taiki na yun ang isasagot ni Chinotso dahil mahal na mahal niya ang paglalaro ng basketball. Pagdala na nila ng mga bangko, napansin sila ng isang guro at sinabi kay Taiki na bilib sa kanya ang coach niya dahil sobrang gumaling siya at lumakas. Na-excite si Taiki ng sobra at sasabihin sana kay Chinotso, ngunit umalis na ito bago niya masabi. Sa practice, binuhos ni Taiki ng todo ang kanyang pagsasanay,
pero nakita niyang bumagsak ng malakas si Chinatsu. Nag-alala ng sobra si Taiki, pero wala siyang magawa dahil kailangan niyang magpanggap na hindi sila magkakilala. Pumunta si Chinatsu para maghugas ng kamay, kaya't sinundan ni Taiki ito at tinanong kung okay lang siya. Sinabi ni Chinatsu na okay lang siya at bakit siya kinakausap, hindi ba't nagpapanggap silang hindi magkakilala. Humingi ng tawad si Taiki dahil hindi niya sinabi kaagad ang bagay na ito at sinabi niyang ginagawa niya yun dahil sobrang sikat niya at baka magkasitsitan ng mga estudyante sa kanya at hindi makapag-focus sa training niya. Nagulat si Chinatsu dahil ito lang pala ang dahilan, akala niya na may gusto siya kay Hina kaya niya ginagawa ito. Dahil biglang umasta ng ganon si Taiki sa harap ni Hina at tinanong pa ni Hina kung may boyfriend si Chinatsu, naisip ni Chinatsu na baka nagseselos si Taiki sa kanya. Kaya't pinagdesisyonan niya na lumayo na lang sa kanya at inisip na matulog na lang sa labas o magrenta ng sobrang murang kwarto. Natawa ng sobra si Taiki dahil dito, at nagulat si Chinatsu sa reaksyon niya. Nag-asaran at nagbiruan ang dalawa, at nayos na ang hindi nila pagkakaintindihan. Pero maya-maya, nakita sila ni Hina. Sa gym, inanunsyo ng coach nila na maghanda na sila para sa paparating na preliminaries. Ang mga magpapakita ng natatanging kakayahan ay isasama sa koponan ng paaralan at magkakaroon ng pagkakataong makilahok sa mga qualifiers para sa regional at prefectural tournaments hanggang sa nationals. Kailangan makuha ni Taiki ang una o pangalawang pwesto sa prefecture upang makapasok sa nationals, at upang magawa yon, kailangan niyang maging mas magaling kaysa kay Haryu na nagtapos ng pangatlo sa torneo noong nakaraang taon. Napansin ni Taiki na dumarami ang bilang ng mga manunood kamakailan, kahit na kalahati sa kanila ay naroon para panuorin si Chinatsu maglaro, at ang kalahati naman ay naroon upang panuorin ang gymnastics routine ni Hina. Sobrang bumilib ang coach ni Hina sa kanya dahil pang-apat ito sa gymnastics sa buong bansa. Pagkatapos ng practice, lumapit si Hina kay Taiki at siningil siya sa panunood, pero nakikipagbiruan lang ito sa kanya. Naisip ni Taiki na baka isipin ni Chinatsu na may gusto siya kay Hina, kaya't lumingon siya kay Hina pero nakita niyang nakatitig ito habang nakangiti, kaya bumalik na siya sa pagpapractice. Natulala si Hina at inisip na baka nilalayuan siya ni Taiki. Habang papauwi, iniisip ni Taiki kung paano niya gagawin para hindi magkamaling akala ulit si Chinatsu. Bigla siyang ginulat ni Hina at tinanong kung bakit doon siya papunta, hindi naman doon ang daan ng bahay nila. Sinabi ni Hina na may nagbukas na chiropractor sa Azuma area at titignan niya ito. Narealize ni Taiki na doon lang din ang bahay nila, kaya't kinabahan siya na baka makita ni Hina si Chinatsu na pumapasok sa bahay nila. Inisip niya na kailangan nilang bilisan habang nasa eskwelahan pa si Chinatsu, kaya't inaya niya agad si Hina at sinabing bilisan habang maikli pa lang ang pila. Umalis sila, pero huminto si Hina dahil sa isang cute na aso. Inaya niya ito na magmadali, pero kada daan, humihinto si Hina kung saan-saan habang naglalakad. Inaasar siya ni Hina tungkol sa pakikipag-usap niya kay Chinatsu noong nakita niya sila. Sinabi pa ni Hina na nandito siya palagi para tulungan siya. Ngunit sinabi ni Taiki, wala kang mapapala pag tinulungan mo ko, kaya't bakit mo pa ako tutulungan? Sagot ni Hina, natutuwa kasi ako dahil kahit na may mga imposibleng bagay na gustong gawin si Taiki, handa pa rin siyang subukan ito. Kaya't susuporta ako palagi. Pagkatapos, biglang nagulat si Hina noong titingin na si Taiki. Pinigilan siya ni Hina, pero tumingin pa rin siya, at nakita nila si Chinatsu at Haryu na naglalakad magkasama. Nablanka si Taiki dahil sa nakita niya, at sinubukan ni Hina na pag-aani ng loob niya. Sinabi nito na sigurado siyang magkaibigan lang sina Chinatsu at Haryu, at dagdag pa na silang ang dalawa ni Taiki ang magkasamang naglalakad. Agad namang bumalik ang utak niya sa sinabi ni Hina, at sabay na silang umalis at umuwi. Kinabukasan, nakita ni Taiki na magkasama pa rin sina Chinatsu at Haryu, at nag-uusap. Nagdulot ito ng brain rot sa isip ni Taiki. Sinabi ni Hina na magkaklase ang dalawa at magkatabi pa sa upuan. Pareho rin silang napili bilang class reps, na lalo pang nagpa-mongoloid kay Taiki. Lumapit ulit si Hina at sinabing okay lang yon dahil sinabi naman ni Chinatsu na focus siya sa basketball. Sinagot ni Taiki na alam niya yon, pero hindi niya mapigilan na magselos. Sa practice, napunta kay Taiki ang bola kaya sinundan siya ni Chinatsu. Noong inabot na ni Taiki ang bola, aalis na sana siya,
pero pinahinto siya ni Chanotsu at tinanong kung kailan matatapos ang practice niya dahil nakalimutan niya ang susi ng bahay at wala ang mga tao doon. Sasabihin na sana ni Taiki, pero biglang naistorbo sila ni Haruo, na tinawag si Chanotsu na "she". Nabigla si Taiki sa narinig at nagtatakbo pa uwi sa sobrang selos, dahil ang tawag lang niya kay Chanotsu ay Chanotsu, pero si Haruo ay "she". Sobrang nagselos siya dahil parang sobrang close ng dalawa. Pagdating sa bahay, bigla na lang napahiga si Taiki sa sobrang selos at nawala ng lakas ng loob. Naisip niya na normal na estudyante lang siya, samantalang ang dalawa ay superstar. Nalungkot ng sobra si Taiki, pero nagulat siya nang dumating si Chanotsu. Sinabi ni Chanotsu na napakaaga niyang umuwi at akala niya ay 7 PM pa matatapos ang practice nila, kaya naghintay siya doon. Nainis si Taiki sa ginawa niya dahil inuna niya ang selos niya kay Haruo, at inisip na baka si Haruo lang ang inantay nito. Sinabi niya na aalis na siya at pupunta sa kwarto niya, pero pinigilan siya ni Chanotsu at sinabi na may gusto siyang itanong. Tinanong ni Chanotsu kung tumakbo siya pa uwi dahil napansin niyang pawis na pawis si Taiki, at tinanong kung dahil ba akala niya ay uuwi siya ng mas maaga kaya ayaw niyang mag-antay si Chanotsu sa baba. Natuwa si Taiki dahil napansin ni Chanotsu ang lahat ng yun, kahit na ang iniisip lang ni Taiki ay ang pagseselos niya. Sinabi ni Chanotsu, kung iyon ang dahilan, nice save. Pero itinanggi ito ni Taiki at sinabing nagjo-jogging lang siya, at mukhang mag-round 2 pa siya. Kaya lumabas si Chanotsu at nagtatakbo ulit. Habang tumatakbo, iniisip ni Taiki na wala naman talaga siyang laban kay Haruo. Sinabi niya sa sarili na hindi na mahalaga kung sino ang makasama o ano ang itawag kay Chanotsu, dahil kung iyon ang iisipin niya, mababaliw siya. Ang kailangan niyang gawin ay mag-focus sa ensayo niya para makilala at umabot din sa nationals. Kinabukasan, habang nag-e-ensayo si Taiki, napansin nila ni Kasahara na pinanalo ni Haruo ang lahat ng laban niya. Habang naglalakad, tinanong ni Kasahara kung ano ang lagay sa sitwasyon nila Chanotsu at Haruo. Sinabi ni Taiki na hindi na niya hahayaan na maapektuhan siya ng mga iyon at magfo-focus siya sa mga training niya. Habang naglalakad, nakita ulit nila na magkasama ang dalawa, kaya sabay talikod si Taiki at sinabing wala siyang pakialam. Kung wala kang pakialam, bakit ka tumalikod? Sabi ni Kasahara. Narinig nila ang usapan kung saan sinabi ni Chanotsu kay Haruo na good luck sa mga laro, pero sinagot ni Taiki na wala siyang pakialam, halata naman sa itsura niya, di ba? Sabi ng kalbo, napansin niyang palaging magkasama silang dalawa ni Chanotsu. Tugon ni Haruo na magkatabi sila sa klase, pero duda ang kalbo na ayun lang yon, kaya sinabi ni Haruo na sobrang busy nilang dalawa sa sports. Pero ang sarap sa pakiramdam na may kasamang babae na masipag mag-ensayo, dagdag pa nito. Pero hindi pa rin naapektuhan ng ating bida, halata naman, di ba? Pagbalik nila, nagkataon na magkalaban silang dalawa ni Haruo. Naglaban ang dalawa, at kahit na sobrang seryoso ni Taiki, dinudurog lang siya ni Haruo. Dumating si Hina at sinabing, okay lang ba ito? Sobrang one-sided ng laban. Inisip ni Kasahara na sobrang hirap nito para kay Taiki dahil kalaban niya ang taong close sa crush niya at dinudurog lang siya. At si Haruo ay mas malapit pang maabot ang goal ni Taiki, ang laban na yun ay sobrang bigat para kay Taiki dahil parang sinasabi na sakuan na niya pareho ang gusto niya. Napansin ni Kasahara na nanunood ng maigi si Chanotsu sa dalawa. Natalo at dinurog si Taiki ni Haruo. Nilapitan siya ni Kasahara at tinanong kung okay lang ba siya sabay binigyan ng tubig. Pero nagulat si Kasahara na ganado parent si Taiki, kasi inaasahan niyang malulungkot ito. Sinabi ni Taiki na dahil ito kay Chanotsu at mas na-motivate pa siya, pero kahit kailan hindi niya gagawing dahilan si Chanotsu sa mga pagkatalo niya. Sinabi niya na hindi siya nagbabadminton para kay Chanotsu, ginagawa niya ito dahil sobrang gusto at mahal niya ang badminton. Nagsimula na ang round 2 ng dalawa. Bago magsimula, napansin ni Taiki ang binigay ni Chanotsu, at dahil dito, mas lalo pa niyang gagalingan. Nagulat ang lahat sa mga galaw ni Taiki, para bang biglang gumaling ito ng sobra. Pero sa huli, natalo parent si Taiki. Habang naglilinis, sinabi ni Kasahara na ayos lang yun dahil bumilib naman ang lahat sa performance na ginawa mo. Pero nalulungkot parent si Taiki dahil natalo siya at sinabing alam na niyang wala siyang tsansa sa kanya at naiinis siya. Sa labas ng gym, narinig ni Kalbo at Haruo ang mga sinabi ni Taiki.
Sinabi ni Haryu, anong nakakainis? Ako dapat ang mainis, sabay alis. Habang naglalakad si Taiki pauwi, iniisip niya kung paano siya mananalo at ano ang mga dapat ay improve. Pero nagulat siya kay Chinatsu nang sabihin nitong sundan siya. Nagpunta sila sa parke. Tinanong ni Taiki kung bakit andun sila, at sinabi ni Chinatsu, hindi ba sinabi mo na maglaro tayo ng badminton? Nagulat si Taiki dahil naalala pa ni Chinatsu ito. Nagsimula silang maglaro, pero hindi man lang matamaan ni Chinatsu ang shuttlecock, kaya natawa siya. Tinuruan niya ito, at nung nalaman na ni Chinatsu ang gagawin, tinamaan na niya ito. Habang naglalaro, binanggit ni Chinatsu na nakita niya ang laban nilang dalawa ni Haryu. Pero sinabi ni Taiki na kalimutan na lang ito dahil sobrang nakakahiya yun. Sinabi ni Chinatsu na sobrang nabilib siya sa mga ginawa ni Taiki noon at napahirapan niya si Haryu. Pero sabi ni Taiki, kahit natalo pa rin ako, dinurog lang ako. Natawa si Chinatsu at sinabing, ayaw mo talaga ng natatalo, no? Sinabi niya na kahit anong instruction ang sabihin ng coach, talagang aaralin at gagawin niya ito, at hindi siya sumusuko. Kaya sinabi ni Chinatsu, magiging okay ka lang. Dahil dito, natouch ng sobra si Taiki at sinabing mananalo siya sa susunod. Napansin ni Chinatsu na nakatingin si Taiki sa mga nakasabit sa bag niya na may nakasulat na, "Chi", at sinabi niya na galing ito sa mga kaklase niya. Ang tawag sa kanya ng mga ito ay, "Chi". Gamaan ang loob ni Taiki dahil hindi pala tawagan nilang dalawa ni Haryu kundi buong klase nila. Inaya na siyang umuwi ni Chinatsu, pero sinabi ni Taiki na mauna na siya dahil madaming tao sa daan at baka mabother siya. Umalis na si Chinatsu, at nag-ensayo pa si Taiki. Kinabukasan, nagulat si Taiki dahil magkakampi sila ni Haryu. Sinabi niyang gusto niya itong talunin, pero paano niya gagawin yun magkakampi sila? Sabi naman ni Kasahara, ang Lupei, magkasama kayo ng romantic rival mo. Nagulat sila dahil nasa likod lang nila si Haryu at inaya na siyang mag-practice. Kinabahan si Taiki dahil baka narinig sila nito. Pero napansin ni Taiki na parang hindi naman narinig ni Haryu. Maya-maya, tinanong siya nito kung may gusto siya kay Chinatsu, at parang naluso na sorbetes si Taiki sa kaba. Nagsimula ang training nilang dalawa, at napansin ng mga tao na sobrang tindi ni Haryu, hingal na hingal si Taiki. Pero sinabi ni Haryu na hindi pa niya nakita si Chinatsu na ganun kapagod at kaina, at sinabi na sa tingin niya ang magiging boyfriend ni Chinatsu ay isang astig at malakas na lalaki, kagaya niya. Kaya sinabi ni Taiki, mag-training pa tayo. Ilang linggo ang lumipas sa kanilang silid-aralan, parang lantang sisiw si Taiki sa sobrang pagod. Sinabi niya na sobrang tindi ng training nilang dalawa araw-araw ni Haryu, na ikinagulat ni Kasahara dahil hindi naman ito team player type. Kaya sinabi ni Hina na baka pinagtitripan siya nito dahil iniisip na aagawin niya si Chinatsu sa kanya, na nagpabalik pa ng sitwasyon. Sinabi ni Taiki, oo, parang insekto lang ako kumpara kay Haryu. Ilang oras ang lumipas at nag-e-ensayo na sila Taiki at mga club members nila. Nilapitan siya ni Taiki at sinabi na mali-mali ang ginagawa niyang mga take dahil mas pinipili niya ang mga easy shots. Agad naman sinunod ni Taiki ang payo ni Haryu at nagsimula ng mag-ensayo. Habang pauwi, nakatungkod ang ating bida at sinabing buti nakasurvive siya sa araw na yon. Paglabas nila ng gate, nakita nila si Haryu at mga kaklase niya kasama si Chinatsu. Bigla siyang hinayla ni Haryu palapit at sinabi, eto si Taiki at naging kakampi ko, pero isang tonong basura at puro butas ang laruan. Tila bang pinapahiya siya nito sa harapan ng mga kaklase nila at sa harap ni Chinatsu. Pero tinanggap niya lahat ito dahil alam niya sa sarili niya na natututo naman siya. Nagulat siya nang sabihin ni Haryu na kahit na ganun itong si Taiki, ay gagaling ito. Kahit ilang beses kong bulihin, hindi siya inuurungan. At kahit may gawain siya, sobra-sobra niya talagang gagawin at tatapusin niya. Natuwa si Taiki dahil nakita ni Haryu ang potensyal niya. Masaya si Chinatsu at bumubulong, ang galing mo. Dahil dito, sumaya si Taiki, pero naatras siya nang may tumawag kay Haryu at sinabing girlfriend niya ito. Nagulat si Taiki at sinabing, may girlfriend ka pala, senpai. At sinabi ni Haryu na oo, meron at nasa show business siya. Bigla siyang nagpasalamat kay Chinatsu dahil sinamahan siya nito bumili ng makeup, dahil sobrang nahihiya siya. Dito niya na-realize na pinag-tripan lang siya ni Haryu at sinabi sa kanya,
mukhang ikaw, matatagalan ka pa magka-girlfriend. Agad naman napikan si Taiki at sinabing, walang nagtanong. Isang buwan ang lumipas simula nang tumira sa kanila si Chinotsu, at nasanay na si Taiki sa napakagandang mata at aura ni Chinotsu. Kadalasan, hindi pinapansin ni Taiki ang kanyang alarm clock, pero dahil kay Chinotsu, pinipilit niyang laging magising ng maaga at mauna ng 2 oras para na rin makasabay niya itong kumain sa umaga. Umalis na si Taiki at masayang-masaya habang papunta sa eskwelahan. Sinabi niyang napakasaya magkagusto sa isang tao, lalo na't kasama pa niya ito araw-araw. Sa eskwelahan, magkasama si Taiki at Kasahara. Pinaalala ni Kasahara sa kanya na bukas na ang laban niya. Nagulat si Kasahara dahil hindi kinakabahan si Taiki. Tinanong niya kung bakit, at ang sabi ni Taiki ay palagi siyang masaya araw-araw simula nang tumira sa kanila si Chinotsu. Sinabi naman ni Kasahara na mukhang hindi na sila nagkakailangan ng dalawa at hindi na kinakabahan si Taiki kapag kasama niya si Chinotsu. Sinabi rin ni Kasahara na nagulat siya at wala pang nangyayaring pag-amin sa kanilang dalawa. Bago pa makapagsalita si Taiki, nag-text sa kanya si Chinotsu at sinabing, pasensya na sa istorbo, aksidente mo bang nakuha ang uniform ko? Tiningnan ni Taiki, at nang makita niya, nagkamali nga siya nang nakuha ng uniform. Ang nakuha niya ay kay Chinotsu. Agad namang nag-text si Taiki na dadalhin niya ito sa kanya at tinanong kung saan sila magkikita. Sinabi ni Chinotsu, kung saan walang gaanong tao, ang maganda, di ba? Dun tayo sa Avenue Room. Agad namang nagmadali si Taiki na dalhin ang uniform kay Chinotsu. Sinabi niya na dahil sa pagmamadali kaninang umaga, mali siya ng uniform na kinuha, at dahil doon, nagkaproblema pa siya. Kailangan walang makakita sa kanila at kailangan mabilisan lang ito. Sa kalalakad niya, nasalubong niya si Haru, na agad nagduda sa galaw niya. Agad namang nagtatakbo si Taiki palayo. Pagdating niya sa Avenue Room, binuksan niya ang pinto at nagulat dahil naroon si Hina at ang gym mapit sa kanya. Pero may papasok na club member na nagdulot ng pagkagulat ni Taiki, kaya nahulog niya ang uniform sa sahig. Kukunin na sana ni Hina ang uniform pero sumigaw si Taiki ng, stop. Makinig ka, Hina, huwag mong salatin yan. Pero ang tipika Taiki na 3 buwan na niyang hindi nalalabhan yun, na agad nagpalayo kay Hina dahil sa sobrang pandidiri. Hindi pa dito natapos, tinanong ni Hina kung bakit hindi niya ito nilalabhan. Kaya't sinabi ni Taiki na ang totoo, simula noong unang gamit ko nito, hindi ko ito nilaban maski isang beses. Nasusuka sa pandidiri si Hina at agad sinabing umalis na siya. Maligtas na nakaalis si Taiki pero kabang-kaba siya dahil wala ng oras at napakaraming tao kahit saan siya magpunta. Naisip niya na baka gamitin ni Chinotsu ang uniform niya. Biglang nag-text si Chinotsu at sinabing pumunta siya sa west side ng rooftop. Nagpunta si Taiki sa sinabing lugar ni Chinotsu, at pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Nakita niya doon si Chinotsu at tinanong kung bakit may susi siya ng rooftop. Sinabi ni Chinotsu na hiniram niya ito sa kaibigan niya sa astronomy club. Ibinigay na ni Taiki ang uniform kay Chinotsu, at sinabi ni Chinotsu, thank you so na nakatitig sa kanya at tinanong kung bakit, pero agad iniba ni Taiki ang usapan at sinabing umaba na sila dahil wala ng oras. Nagulat si Taiki dahil nagbibihis na ito ng harap-harapan. Sinabi ni Chinotsu na wala ng oras, kaya dito na lang siya magbibihis. Nagulat si Taiki, kaya sinabi ni Chinotsu na huwag siyang mag-alala, ang mga babae sa club nila ay sanay magbihis kahit saan pa. Nahiya si Taiki at sinabing siya na ang magbabantay para siguraduhin walang pupunta doon. Naisip ni Taiki na sobrang defenseless ni Chinotsu at sinabing, hindi ba niya naiisip kung gaano siya ka-cute at kaganda? Narinig ni Taiki ang kaluskus ng damit ni Chinotsu, na agad nagpa-imagine sa kanya ng kung ano-ano. Sinubukan niyang pigilan ito pero sadyang napakahirap para kay Taiki. Natapos na si Chinotsu at napansin niyang parang natulala si Taiki, kaya tinanong niya kung okay lang siya. Ang sagot naman ni Taiki ay kung nagtagal pa siya ng 10 segundo, baka hindi na siya nakatiis. Inaya na siya ni Chinotsu, pero pinona na siya ni Taiki. Umalis na si Chinotsu, at napaisip si Taiki kung bakit napakakampante ni Chinotsu kahit magbihis sa harap niya. Kinahapunan, natapos na si Taiki mag-ensayo at pauwag siyang masyadong ganahan para hindi mapahiya. Sinabi ni Taiki na huwag siyang asarin, pero ang tipikal na Hina,
sinabing sisiguraduhin niyang movie-video ito, sabay alis. Habang naglalakad, sinabi ni Haryu na tama si Hina, huwag siyang masyadong ganahan dahil magkakampi sila, kaya sure win na ito. Nabilib si Taiki dahil sa kumpiyansa ni Haryu, at sinabi ni Haryu na ang kailangan na lang gawin ni Taiki ay umabot sa top 16 sa solo nitong susunod na linggo. Agad namang sumagot si Taiki na ayos lang, dahil mas magaling na siya kaysa dati, at baka makaabot pa siya sa top 8 o 4. Habang dakdak ng dakdak si Taiki, biglang pinaalala ni Haryu na naiwan niya ang kanyang bag. Nagulat si Taiki na may halong inis dahil kung kailan nakalayo na sinermonan siya ng kanyang nanay na huwag kalimutan ang sapatos, racket, bag, at lalong-lalo na ang kanyang uniform. Sinabi ni Taiki na naka-ready na sa bag niya ang lahat. Naisip niya na alam na niya kung kanino niya naman ang ugali niya dahil ganitong-ganito siya kapag kinakabahan ng pagkagalit ng kanyang nanay. Pagkatapos ng kaguluhan, nakadapa si Taiki at iniisip ang kanyang pinakaunang school match bukas, iniisip na sobrang kinakabahan siya. Pinapakalma niya ang sarili niya para hindi siya makagawa ng pagkakamali na ikatatalo niya. Naalala niya ang promise bracelet nila ni Chinotsu, na lalo pang nagpakaba sa kanya, kaya't lumabas na lang siya para mag-ensayo. Habang nag-e-ensayo, lumapit siya, nag-e-ensayo pa rin siya. Sinabi ni Taiki na pinapraktis niya ang katawan niya para maging smooth ang galaw niya bukas. Nagulat si Chinotsu dahil baligtad ang damit ni Taiki. Nangyayari niya na kapag si Chinotsu ang nagbibihis sa harap niya, okay lang siya. Pero noong siya naman ang magbibihis, namumula ito. Bigla siyang tinawag ni Chinotsu at sinabing hindi niya alam na may six-pack pala siya. Sinabi rin ni Chinotsu na madalas siguro siyang mag-workout, at kaya pala sinabi ni Haryu na nakakasabay ang katawan niya. Pero agad na sinabi ni Taiki na hindi porket may konting muscles siya ay magaling na siya sa badminton. Agad naman na sinabi ni Chinotsu na, wow, pa-humble. Sinabi rin ni Chinotsu na hindi na niya kailangan magpagod ng magdamag dahil matagal sa pag-overthink at ipakita ang makakaya niya. Okay, na-realize ni Taiki na gumana nga ito at kumalma siya ng sobra. Sinabi pa ni Chinotsu na, pwede ka pa naman ulit sumubok next year, kaya't sinabi niya, hindi ko gusto yun. Natulala si Chinotsu sa sinabi niya, sabay alis si Taiki at sinabing, good night. Kinabukasan, ganado si Taiki, kaya't sinabi ni Haryu na, mukhang hindi ka kinakabahan ah. Sumagot naman si Taiki, wala akong oras para kabahan. Good for you, tugon ni Haryu. Nagsimula ang laban at madaliin lang nilang tinalo ang mga kalaban, kaya't nag-advance na sila sa best 16. Nagulat si Taiki dahil sobrang smooth ng la, pero nabilib siya dahil matalino at magaling ito. Napansin sila ng lalaki at agad na tinawag si Haryu, pero sinabi ni Haryu, maling tao ang iniisip mo. Sumigaw ang lalaki at sinubukang sip-ain si Haryu, pero naiwasan ito. Pinakilala ni Haryu ang lalaki bilang doubles partner niya noong junior days, Shoichiro Kishi. Tinanong ni Taiki kung bakit sinubukan itong sip-ain si Haryu. Mahinahon niyang tinanong kung kilala ni Kishi si Chinotsu, at sinabi ni Kishi na, oo, dahil hindi ko makakalimutan ang masayang at mapayapang araw noong school festival. Naiwala raw niya ang kanyang limited edition na wallet, pero may isang prinsesa na lumapit sa kanya na dala-dala ito. Lumapit si Kishi kay Taiki at sinabing nagpatulong siya kay Haryu ipakilala kay Chinotsu, pero hindi tumupad si Haryu sa pangako. Sinabi pa ni Kishi, hindi ba napakasama ng ugali niya? Sumasang-ayon ka sa akin, di ba? Pero sa isip-isip ni Taiki, nice job, Haryu-senpai. Hinamon ni Kishi si Haryu kasakit at kinailangan siyang isugod sa tsansang talunin si Haryu sa doubles. Sinabi naman ni Haryu, swerte ka, nakapasok ka na sa prelims. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Kishi para makuha ang number ni Chinotsu, kaya sinabi niya na sa singles na lang niya dudurugin si Haryu. Pero sinabi ni Haryu na hindi siya lalaro doon, dahil ang laro niya ay sa prefectural qualifier sa June. Napakakulit ni Kishi, kaya't sinabi niya na tutulungan siyang makuha ang number ni Chinotsu at ipakilala siya kapag natalo niya si Taiki. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Taiki dahil dinamay siya ni Kishi. Kay Chinotsu. Binalaan ni Haryu si Taiki, mukha lang siyang babong tanga, pero magaling yan. Sa bahay, naiinis si Taiki dahil nadamay siya, pero ayaw din niya ang ideya na makuha ni Kishi ang number ni Chinotsu. Papasok na sana siya, pero narinig niya ang boses ni Chinotsu.
Nag-alinlangan siyang makita si Chinatsu dahil sa nangyari kagabi. Pinakinggan niya ang usapan ng dalawa at narinig niyang nag-aalala ang nanay. Napapaisip siya kung bakit masyadong nagmamadali si Taiki gayong may 2 taon pa siya. Sumang-ayon si Chinatsu at sinabing ganoon din ang iniisip niya. At nung sinabi niya ito, biglang nagbago ang mood ni Taiki kagabi kaya't hindi niya maintindihan. Ang totoo, nalulungkot si Taiki dahil baka wala na si Chinatsu kapag nangyari ito. Narinig naman niya na sinabi ni Chinatsu na medyo naiinggit siya kay Taiki dahil may 2 taon pa siya, samantalang siya, 1 taon na lang. Sinabi niya ito dahil gusto lang niyang ma-express ang mga insecurities niya. Pero nagulat siya nang sabihin ng nanay ni Taiki, "What a nice girl, sobrang pure mo." Nagkalakas ng loob si Taiki, kaya't pumasok na siya at sinabi sa kanila na, hindi lang sa doubles ako mananalo, pati na rin sa singles. Sabay alis. Dahil sa mga narinig niya, lalo siyang nagkalakas ng loob para hindi matalo. Saan niya nakukuha ang lahat ng confidence niya at sinabi kay Chinatsu, "Hindi na," sabi ni Chinatsu, "dahil natututo ako sa kanya." Kinabukasan, nagsimula na ang laban nila ni Kishi, at napansin ni Kasahara na sobrang ganado sila pareho. Tinanong ni Kasahara kung ano ang pastahan ng dalawa. Sinabi ni Haruo, "Huwag ka mag-alala, hindi ko sasabihin kung ayaw ni Chinatsu." Pero sinabi ni Kasahara na masyado mabait si Chinatsu para tumanggi. Sinabi naman ni Haruo, "Okay lang, dahil ang mananalo ay si Taiki, kasi siya ang nagtuturo dito. Pero pag natalo si Taiki, paparusahan ko siya ng mala-impyerno." Nagsimula ang laban ng dalawa, at napansin ni Kasahara na napakalalakas na para manood. At sinabi nila, "Dahil ba sa amin kaya walang magawang attack si Taiki?" Taiki. Nabilib si Haruo dahil napakatalino ng mga ginagawa ni Taiki. Umalis na si Kasahara dahil magsisimula na ang laban niya. Tinanong ni Kasahara kung bakit nasa malayo si Chinatsu, pero sinabi ni Chinatsu na okay lang siya doon. Sinabi ni Kasahara, "Alam ko ang sikreto niyong dalawa." Sinabi naman ni Chinatsu, "Alam ko rin, dahil sinabi ni Taiki sa akin na may tiwala siya sa'yo." Nagulat si Chinatsu dahil napakatindi ng laban, ang bawat hampas ay may kakaibang bigat. Sinabi ni Kasahara, "Alam mo ba na nakataya ang phone number mo sa laro?" Nagulat si Chinatsu, at sinabi ni Kasahara na si Haruo ang may kasalanan. Dahil pag natalo si Taiki, makukuha ni Kishi ang number niya, pero pag nanalo si Taiki, wala siyang makukuha. Kaya't pinakiusapan niya si Chinatsu na pag nanalo si Taiki, dalhin siya ni Chinatsu sa aquarium o kung saan man. Napaisip si Chinatsu, at sinabi ni Kasahara, "Sakto, bukas walang makakapunta sa gym. Dahil sarado ito at walang nakaschedule na practice." Bakit sobrang motivated si Taiki, dagdag ni Kasahara. "Pero kailan ko nagawang impluwensyahan si Taiki ng ganun?" tanong ni Chinatsu. "Meron," sagot ni Kasahara. "Napansin ko na lagi siyang ganado. Kung yung dating Taiki yan, hindi man lang niya mapipick up ang mga tira na yun. Sigurado ako na isa sa mga rason na yun ay ikaw, Chinatsu. Dahil may kasama siya na may iisang goal kagaya niya, na para panatilihin siyang disiplinado at mataas ang kumpiyansa para ibigay ang lahat. Kaya't kapag may na-achieve si Taiki na kahit anong goal, deserve niya ng reward." Nagulat sila dahil sobrang ganado at sobrang galing ni Taiki. Pumayag si Chinatsu at sinabing, "Sige, pag nanalo si Taiki, pupunta kami ng aquarium." Mas tumindi ang palitan ng hampas ng dalawa, at sinabing magre-rematch sila. Bumilib ang lahat kay Kishi dahil tila ba hindi ito nalulungkot, laging ganado at malakas ang loob. Pero pinaliwanag ni Haruo na hindi lang halata, pero malungkot si Kishi at tinatago lang niya ito. Sa locker, lumapit sa kanya si Kalbo, at walang lumabas sa bunganga niya kundi kay abangan. Hindi ito nagustuhan ni Taiki, pero sinabi ni Kasahara na kahit na mayabang ito, may katotohanan naman ang sinasabi niya dahil isa si Kalbo sa pinakamagaling na second year. Bigla ang dumating si Cutie Hina at inasara si Taiki ngunit natigilan sila nang biglang may nag-text kay Taiki. Si Chinatsu ito at sinabi, "Gusto mo ba, pumunta tayo sa aquarium bukas?" Sobrang ikinagulat ito ni Taiki na halos mabaliw siya. Tinanong ni Hina kung kailan sila naging ganun ka-close ni Chinatsu. Hindi alam ni Taiki kung ano ang sasabihin niya, kaya sinabi ni Kasahara na siya ang nagsabi kay Chinatsu dahil nanood si Chinatsu ng laban nila. Sinabi niya ang pastahan ng dalawa, na makukuha ni Kishi ang number ni Chinatsu pag natalo si Taiki, pero pag nanalo si Taiki,
wala siyang premyong makukuha. Kaya sinabi ni Kasahara kay Chinatsu. Patuloy pa rin sa pagde-deny si Taiki at sinabing gagawin lang ni Chinatsu yun dahil sa sinabi ni Kasahara. Pero sinabi ni Hina na hindi basta-basta pupunta si Chinatsu nang mag-isa, kasama siya. Bigla na lang may tumawag kay Hina at bago ito umalis, sinabi niya kay Taiki na ito ang first date mo, siguraduhin mong magsuot ng maayos at malinis. Hindi alam ni Taiki kung paano siya magre-react. Habang naglalakad paalis, simakyat na ito sa kwarto. Ilang oras ang lumipas at naghahanda na si Taiki para sa unang date niya. Inaaral pa niya ang iba't ibang klase ng isda at nagsisi dahil sa sobrang kaba. Sinabi niya sa sarili, agad niyang binalik ang sarili sa realidad at sinabing, hindi ito date, parang ano lang to, family outing. Nagulat siya nang may tumunog sa dingding niya at naisip niyang gising pa rin si Chinatsu. Kinaumagahan, nagising si Taiki at nagulat siya dahil sobrang late na niya at nasobrahan siya sa tulog. Kaya't hindi na siya nag-isip at umalis na kaagad, tumatakbo patungo sa train. Pagbaba sa train, nagtatakbo ulit siya, pero sa sobrang pagmamadali, nahulog ang wallet niya na nagpatagal lalo sa kanya. Nagulat si Taiki nang may tumulong sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Pagtingin niya, nakita niya si Chinatsu na nakadress, kagaya ng naisip niya. Natulala si Taiki sa ganda ni Chinatsu, pero sa sobrang tagal ng tulala, natawa ito. Kaya't tinanong ni Chinatsu kung ano ang problema. Agad sinabi ni Taiki na wala. Pumunta silang dalawa sa aquarium. Napansin ni Taiki na masaya at sobrang excited si Chinatsu, kaya't napaisip siya kung ano kaya ang tingin ni Chinatsu dito, outing o date. Nag-imagine siya ng kung ano-anong outcome na maaaring sabihin ni Chinatsu. Habang nag-iisip ng kung ano-ano, nagulat siya nang pikturan siya ni Chinatsu. Sinabi ni Taiki na burahin ito, pero tumanggi si Chinatsu at sinabing remembrance nila ito. Kinilig naman si Taiki. Pagkatapos nito, naglibot-libot pa ang dalawa sa aquarium at nag-enjoy sila. Hindi mapigilan ni Taiki ang mag-isip na kung family outing lang ito at trip lang talaga ni Chinatsu na pumunta doon, parang maiiyak siya. Habang nanunood ng mga isda, tumingin si Taiki kay Chinatsu, pero tumingin din si Chinatsu sa kanya. Ang ating tanggang bida ay lumingon palayo dahil hindi niya kayang titigan si Chinatsu sa mata. Bigla ang may batang bumangga kay Chinatsu na nagdulot ng pagdikit ng kamay nilang dalawa. Napaisip si Taiki na sana sa susunod na pagpunta nila ni Chinatsu, girlfriend na niya ito. Pero alam niyang hindi pa niya kayang umamin ngayon. Nag-aya na si Taiki na umuwi. Pero pinigilan siya ni Chinatsu at salita si Chinatsu at nag-sorry kay Taiki. Nagulat si Taiki at tinanong, sorry saan? Sinabi ni Chinatsu na, dahil sa sinabi ko noong nakaraang araw na may next year pa. Sa susunod na taon na. Nabigla si Taiki dahil hindi yun ang inaakala niyang sasabihin ni Chinatsu, inakala niyang may sasabihin itong romantiko. Sinabi ni Chinatsu na ayaw niya ng tampuhan at napaupo si Taiki at sinabi sa sarili na nakakahiya siya dahil akala niya ay date ito. Pero outing lang pala at pumunta lang si Chinatsu para mag-sorry. Pinilit ni Taiki na maging okay at sinabing, "Wag mo na isipin yun masyado, Chinatsu. Wala lang sa akin ang mga ganung bagay." Agad na nag-text si Taiki ng sticker kay Chinatsu at sinabing, "Kung maramdaman mo minsan na hindi ka komportableng tumira dito sa bahay namin at gusto mong pag-usapan ito kasama ko, ay send mo lang ang sticker na to. Hindi na kailangan ng kahit anong extra message, pupunta agad ako sa'yo." Agad na. Pero pagtingin niya kay Chinatsu, nagulat siya dahil nakatitig ito sa kanya. Ting housemate. Nalungkot si Taiki ng patago at inisip na okay na siguro na ganun lang sila sa ngayon. Kinabukasan, sa eskwelahan, napansin ni Kasahara na malakas kumain si Taiki kaya't sinabi niya, isa lang siyang lalaking gustong umabot sa inter-high. Sinabi ni Kasahara, mukhang nag-enjoy ka kahapon ah. Natulala si Taiki at napaisip sa mga nangyari sa kanila ni Chinatsu at sinabi niyang, oo naman, nag-enjoy ako, sabay nag-thank you kay Kasahara. Sinabi ni Kasahara, naiintindihan ko kung bakit hindi mo magawang lumapit kay Chinatsu, pero what if may gusto pala siya sa'yo? Nabigla si Taiki, pero sinabi ni Kasahara na hindi ito imposible. Magsasalita sana si Taiki, pero natulala ulit siya nang makita niya si Chinatsu na dumadaan. Tinignan din siya nito at tinuro ang kanin sa mukha niya sabay tawa.
Bigla naman dumating si Hina at lumapit kay Taiki, ipinakita ang test paper niya at sinabing, tumigil ka na ng panaginip ng gising at asikasuhin mo ito. At bakit ba meron kang parang tanga ng cool kay Hina? Natapos silang kumain at umalis. Habang naglalakad, tinanong ni Hina kung ano ang pinakamalakas na team sa badminton. Sinabi ni Kasahara na si Jika High School ang pinakamalakas na team at sila ang nanalo ng nationals noong nakaraang taon. National level na ang mga player na ito, at kung hindi nila matatalo ang mga ito, hindi sila aabot sa inter-high. Tinanong naman ni Taiki si Hina kung kamusta na dahil malapit na ang tournament niya. Sabay sabi ni Hina, ano, sakin ka pa nag-aalala, ako si The Great Hina. Magyayabang pa sana si Hina pero naistorbo sila ng mga guro, at napansin ni Taiki na kasama nito ang coach ni Hina. Sinabi ng guro kay Hina na gusto niyang ma-interview siya dahil sobrang galing nito, sabay tingin na may halong pagyayabang kay Taiki. Habang ini-interview si Hina, hindi mapigilan ng dalawa, lalo na ni Taiki, na aminin sa kanilang sarili na sobrang galing at talentado nga ni Hina. Kinagabihan, papalabas na sa clinic si Hina. Paglabas niya, nakita niya si Chanotsu doon. Nagulat si Hina dahil hindi niya inakala na nagpunta rin doon si Chanotsu. Agad napansin ni Hina ang mga souvenirs galing sa aquarium na nakasabit sa bag ni Chanotsu. Natulala si Hina, kaya nabigla siya nang magsalita si Chanotsu at tanungin, andito ka ba dahil nagpa-treatment ka? Sinabi ni Hina, hindi, andito lang ako para matono ang katawan ko, para iwas sa injury. Tama, wala namang tao ang gustong ma-injure, sagot ni Chanotsu. Hindi maiwasan ni Hina na tumingin sa mga souvenir sa bag ni Chanotsu at napaisip na baka nga may tsansa si Taiki sa kanya. Medyo malungkot ang mukha ni Hina kaya't kinausap niya agad si Chanotsu at sinabing, alam mo bang nagka-sprain si Taiki noong junior high? Napatingin si Chanotsu kay Hina, at nagpatuloy ito, nagkampang kami noon at nag-hiking, pero aksidente siyang nadulas. Iniligtas siya ni Taiki, pero napilayan si Taiki noon, kaya't ilang linggo siyang hindi nakapag-practice. Sinabi pa ni Hina na nainis siya sa sarili niya dahil napahamak si Taiki at naapektuhan ang pag-eensayo dahil sa kanya. Pero ang sinabi ni Taiki ay, kasalanan ko ito dahil hindi ako nakapag-react sa oras. At least, mayroon akong kailangan na i-improve, di ba? Nakangiti si Hina at namumula habang kinukwento ang nangyari. Sinabi niya kay Chanotsu na hindi siya makapaniwala kung gaano kamahal ni Taiki ang badminton. Nagulat si Chanotsu sa mga sinabi ni Hina at sa reaksyon nito habang nagkukwento. Dagdag pa ni Hina, si Taiki ay isang mabuting tao na handang magsakripisyo para tulungan ang iba. May sasabihin sana si Chanotsu pero nagdalawang isip siya at sinabing, wag na lang. Uuwi na sana ang dalawa pero bigla ang umulan. Sinabi ni Hina, kainis, wala akong payong. Nagulat siya nang ibigay sa kanya ni Chanotsu ang payong. Paano ka? Tanong ni Hina. Huwag ka mag-alala, meron pa akong isa, sagot ni Chanotsu. Sobrang bait ni Chanotsu, napaka-cute at na doktor at sinabi na naiwan ni Chanotsu ang cellphone niya. Agad na nag-volunteer si Hina at sinabing siya na lang ang magbabalik ng ng pinto para kay Chanotsu. Pinakinggan ni Hina ang kanilang usapan, at narinig niyang sinabi ni Chanotsu niya, kaya't napaupo na lang siya at nagtago. Hindi mapinta ang kanyang mukha. Ano sa tingin niyo ang nararamdaman ni Hina? May kakaiba din ba kayong napapansin sa mga kilos niya? I-comment sa ibaba ang inyong opinyon. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Mahal ko kayo.